Sa mundong ating ginagalawan ay sadyang may mga misteryo at hiwaga tayong nararanasan. Nakikita man ito't nararamdaman ay masasabing ito'y hindi ka panipaniwala na kahit pa ang siyensya ay walang katiyakang kasagutan. Sa bidyong ating tatalakayin ngayon, ito'y may kinalaman sa paranormal na may ihahalin tulad sa sleep paralysis. Subalit ito'y tunay na pala nangyayari na ang pagsasamantala sa atin ng mga dyablo habang tayo ay natutulog at tayo'y ginagawa ng kakayan, babae ka man o lalaki. Kaya't bago tayo magsimula, ay baka pwedeng pakilike naman ang bidyong ito, mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para sa mga susunod pa nating mga talakayan. Dito sa atin sa Pilipinas, sa lugar ng Ilocos ay may tinatawag na batibat, isang vengeful spirit, isang folklore na matatagpuan sa Ilocos. Ang folklore ay tinatawag sa Tagalog bilang isang bangungot. Ang batibat ay naninirahan sa mga puno. Sila'y nagagambala kung ang punong kanilang tirahan ay puputulin ng mga tao. Ayon sa mga paniniwala, sila hindi natatahimik. Na ang mga bahay na malapit sa punong pinutol na kanilang tirahan ay maaaring magkaroon ng katuwang pangyayari sa paligid ng kanilang mga tirahan at gumambala sa kanilang pagtulog, napapasok sa kanilang panaginip upang makaranas ng bangungot o ang sleep paralysis. Ang kwentong batibat ay naiiba naman sa pag-atake ng incubus at succubus sa mga tao. Ito'y may pagkakatulad din sa pagtulog ng isang tao, subalit tunay na nangyayari habang ikaw ay natutulog. Ayon kay Ludovico Maria Sinistrari na isang scholar noong 17th century na sumulat sa aklat na may pamagat na incubi and succubi or demoniality, a historical study of sex contracts with demons. Ang pag-atake ng incubus at succubus sa mga tao habang natutulog ay hindi isang panaginip o sleep paralysis, kundi ito'y tunay na nagaganap sa isang tao kasama ng demonyo na nangyayari na sa panahong 2400 BC ng Mesopotamia. Ang incubus ay isang lalaking demonyo na bumibiktima sa mga babae. May kakayahan itong pumasok sa panaginip at akitin ang babae sa perpektong anyo na pinapangarap nito. Sa kalagitnaan ng panaginip habang ang babae ay natutokso, ang katawan ng babae natutulog ay nagkakaroon ng reaksyon dahil ito'y nagagawa na ng hindi maganda ng isang incubus. Maaaring ang babaeng natutulog ay magising at makakita ng isang figura sa kanyang harapan, maramdaman kung anumang ginagawa sa kanya ng incubus, subalit ang babae hindi makagawa, makasigaw at makapagsalita. Kadalasan ito'y natutukoy bilang isang sleep paralysis na normal na lamang nangyayari sa atin na dala ng ating utak. Subalit kung mapapansin natin na may mga bakas na damage o marka ng pasa ang ating katawan, ay sinasabing ikaw ay biktima ng incubus at hindi sleep paralysis ang iyong nararanasan. Ang succubus ay isang demonyong babae na bumibiktima sa mga kalalakihan. Gaya sa incubus, ang mga succubus ay maaaring mag-anyo bilang isang magandang babae na kaaya-aya at kaakit-akit sa mga lalaki. May kakayahan din silang pumasok at guluhin ang iyong panaginip upang masakatuparan nila ang kanilang ninanais. Sa kalagitnaan ng pangyayaring iyon ay maaari ding magising ang lalaki at makakita ng isang figura, ngunit hindi magagawa makasigaw at makapagsalita. Maaari itong masabing sleep paralysis. Subalit gaya nga sa nauna na kung may markang mga pasa sa katawan at kakaibang pakiramdam na pagbabago sa lalaki ay siya'y biktima ng succubus. Ayon sa mga akda, ang succubus ay nangangailangan ng likido ng mga lalaki upang umaba ang kanilang buhay at lalo pang lumakas ang kanilang kapangyarihan. Ayon sa aking pagsasaliksik, bago atakihin ng incubus at succubus ang isang tao ay makakita muna sila sa kanilang panaginip ng mga nakakatakot na pangitain na nauugnay sa isang kakaibang nilalang. Makakaramdam ka rin ng takot na hindi mo maipaliwanag kung ano ang dahilan. Makakaramdam ka rin ng panginginig at pag-aalala sa hindi malamang dahilan. At animoy palagi may nakatingin sa iyo na para bang hindi ka nag-iisa. Kung ikaw man ay nakakaranas ng ganyan, ay maaaring isang sinyalis na upang ikaw ay atakihin ng incubus o succubus.